Hi, good day mga kamots, welcome back again to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, nandito ulit tayo sa Yamaha Motor Trade Tayuman kasi sabi ni Yamaha meron daw silang bagong labas, mainit-init pang bagong model na unit mga kamots from Yamaha Motorcycle Philippines. So kung ano yung motor niya mga kamots, hindi ko na patatagalin pa, papakita ko na sa inyo mga kamots. Simulan na natin. So ito yung binabanggit ko sa inyo mga kamots na pinakabagong model o pinakabagong motorsiklo ni Yamaha. This is the Yamaha PG1 PG-1 mga kamots. So sa nilabas na to sa ibang bansa tulad ng Thailand at Vietnam. So ang pangalan dun nito mga kamots is Yamaha Jupiter Fin. Ayan, so Yamaha Jupiter Fin po yung pangalan niya. So pagdating dito sa Pilipinas, again binago na yung pangalan niya. Naging Yamaha PG-1 na siya, PG1. Ayan. So kung titignan nyo to for the first time mga kamos, itong motor na to, mapapansin nyo hindi siya ordinaryo motorsiklo mga kamos, no? Classic yung design niya mga kamos, no? So dito pa lang sa Yamaha Motor Trade Tayuman, kauna-unahang meron nito, maraming color ang available nito mga kamos. I think 4 yata, isang powder blue, matte black, itong matte brown, tsaka yung glossy yellow. Ayan, so yan po yung mga available ng kulay niyan. So, available ng color pa lang dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman is itong matte brown. Ayan, so nakita ko lang to mga kamos, and sabi ni Yamaha, sabi ng mga staff dito sa Yamaha mga kamos Motor Trade Tayuman is sila pa lang daw ang kauna-una ang meron nito, itong unit na to. Ano nga ba meron sa motor na to mga kamos? So again, simulan natin sa looks and appearance. So kung mapapansin nyo mga kamos, this is the retro classic design motorcycle, no? So sa mga mahilig mag motor dyan na gamit is retro bikes, I think babagay sa inyo to. So yan po yung design ng Yamaha PG1. So retro classic bikes po siya. So simulan natin dito sa headlight. So ang laki ng headlight niya mga kamos, ang laki, bilog. Tapos naka bulb type pa po siya. Ayan, so dalawa po yung bumbilya niya sa headlight. Hindi ko alam kung para saan to. Sa park light ata to, I think. Ayan, so naka bulb type pa po siya, and then I think kulay dilaw pa to eh. Ayan yung ilaw niya, pero ang laki ng ilaw niya, oh, bilog na bilog. Bumagay siya, para talaga siyang retro classic bikes talaga. Ayan, na ginawang modern kumbaga. Ayan, pagdating dito sa part na to, maganda siguro kung nilagyan na lang to ng visor ni Yamaha, no? Pero I think malalagyan naman to, may lalabas naman siguro na aftermarket na visor para dito. Ayan, so open to yung pinaka panel gauge nya, and then sa baba nya headlight. Ayan, then sa turn signals nya mga kamots, ayan, hindi siya naka-integrated, nakahiwalay siya, harap at likod. Ayan, so prone nga lang to sa bali kahit papaano, no? Kasi pagka ganito nakahiwalay yung turn signals, prone sa bali. So ingatan nyo na lang yan mga kamos. So naka bulb type pa po yung turn signals nyan, left and right, tapos harap at likod. And then yung busina nya mga kamots, ito nasa ilalim ng headlight. Ayan po, isa lang siya, single horn lang po siya, pero I think malakas din naman yan kahit paano. Tapos dito sa may baba ng busina, meron siyang fork boots dito, pang protection o additional aesthetics para sa telescopic fork. Ayan. So ang kulay nga pala nito nire-review natin again mga kamos is matte brown. Ayan. So sa gilid niya mga kamots, ito nakalagay lang dito PG-1 or PG1. Again, sa ibang bansa tulad ng Vietnam, Jupiter Fin po ang pangalan nito, Yamaha Jupiter Fin. And then meron dito na naka-emboss na 3D emblem ng Yamaha lettering. Ayan, and then yung pinaka signature logo ng Yamaha nandito, magkabilaan po yan. Ayan, so two-tone naman yung kulay niya mga kamos, isang matte black tsaka matte brown. Tapos meron sa gilid, meron siya dito nga matte silver gray. Ang ganda, bumagay sa design ng motor. Ayan, then yung front fender nya, ayan, ang ganda din ng design, no? May butas-butas, tapos matte brown din.
Tapos ang haba ng fender extension niya dito para iwas talsik dito sa makina. Galing. And then dito sa right side mga kamots, makikita nyo yung pinakabuuan ng makina ng motor. Naka-open siya, no? Then nandito yung head, nandito yung pinaka-engine. Ayan, tapos nandito yung salinan ng engine oil. Ayan, tapos tignan nyo yung ano niya, oh, yung brake pedal niya. Unique siya mga kamots, oh. Putas siya dito. Tapos parang meron siyang patulis-tulis dito. Ayan. Para makapit siya pag inapakan mo. Ayan, ganda ng brake pedal nyo. Unique yung design. Tapos ito yung driver's footrest. Then pagdating sa tambucho mga kamots, ayan, isa lang yung kulay niya, solid matte black. Ang haba ng tambucho niya mga kamots, oh. Ang ganda. Tapos yung sa heat guard niya, meron siyang mga butas-butas dito. Ganda. Ayan. So yan po yung tambucho niya. Tapos pagdating sa passenger's footrest mga kamots, ayan, ganda, alloy din yung ginamit. Tapos dirty white yung kulay ng footrest. Ayan. So pagdating sa likuran mga kamots, ito yung taillight niya is naka bulb type din. Ayan. Then yung turn signals again naka bulb type pa din. Then hindi siya naka integrated, nakahiwalay siya. Ayan. So I think kaya ginawang bulb type yan mga kamots kasi nga retro classic bike nga itong motif nitong motor na to. So OP naman kung sakasakaling LED yan. Pero hindi naman natin matatawaran yung lakas ng LED talaga, no? Pero I think malakas din naman to kahit paano. Ayan. Then pagdating dito sa fender niya sa likod, meron siyang built-in plate light. Ganda. Para kita yung plaka mo sa likod kapag sa madidilim na lugar. Ayan. So sa left side naman mga kamots, ito nandito yung gear shifting pedal niya. So meron siyang kapakan sa likod, meron siyang kapakan sa harapan. Ayan. Ganda. Ang unique ng design ng ano nyo, gear shifting pedal niya. Para siyang naka-shifter. Meron siyang arm dito, tapos naka-connector rito. Ayan. Ganda. Ang unique ng design nitong mga pyesa ng motor na to mga kamots, yung Yamaha PG-1. Ayan, tapos naka-swing arm dito, and then meron siyang chain guard na kasama, built-in chain guard. Plain look lang siya pero napaka-astig ng design niya. Ayan. Para lang ma-cover up yung chain. Tapos yung chain and sprocket niya, ayan, ganda rin ng design. Ayan, pang heavy duty. Dako naman tayo sa gulong niya mga kamots. Kung mapapansin niyo yung gulong niya, rugged talaga yung design ng gulong niya kasi ginagamit to sa Vietnam pang off-road. Ayan, off-road, pang off-road talaga yung design ng gulong niya. Ayan. Tsaka para siyang scrambler na, pang scrambler na motor yung gulong niya, yung ginamit, no? So ang sukat ng gulong niya mga kamots sa unahan is 90 by 100 by 16. Ayan. So ang taba ng gulong niya kahit paano, no? Malapad. Ang brand na ginamit mga kamots is IRC. Ayan, IRC din po yung ginamit na brand ni Yamaha para dito sa Yamaha PG-1 or PG-1. Ayan, so yan po yung sukat niya. Then naka tube type pa po ito mga kamots na, hindi pa po siya tubeless. Ang sukat ng gulong sa likuran is 90 by 100 by 16. And hindi ko mapapansin nyo mga kamots, hindi siya naka-mugs, naka-rayos siya tapos naka-ring. Ayan, so saktong-sakto lang sa design ng motor na to mga kamots kasi nga retro classic bike nga ito. So ang pangit naman tignan kung naka-mugs pa siya tapos ganito ang design. So okay na okay lang din. Tapos yung kulay ng rim niya is black, tapos yung kulay ng rayos niya is chrome silver. Ganda. So this is the retro classic bike mga kamots. So expect natin na naka naked handlebar talaga siya. Ayan, naka naked handlebar po siya. Ang ganda ng design. Tapos makapal din yung bar na ginamit. And then sa mga buttons and switches niya mga kamots, dito sa left side meron siyang built-in passing. Ayan, pipindutin mo lang yan, magpapass na yung ilaw. Tapos high beam, low beam, turn signals left and right, tapos busina. Then sa right side naman mga kamots, ang kagandahan dito kay Yamaha PG-1, meron na siyang built-in na kill switch. Wala siyang kill switch sa side stand, may nilagyan naman siya dito ni Yamaha. Ayan.
So malaking bagay itong may kill switch ka kahit paano, no? Para iwas disgrasya. Then ang kagandahan pa mga kamos sa pang features na motor na to, itong Yamaha PG1 is meron siyang built-in hazard. Ayan. Good job talaga Yamaha kasi meron silang halos lahat ng motor nila meron mga built-in hazard. Ayan. So pagtitingin dito sa PG-1 or PG1, meron na rin siyang built-in hazard. Ayan. And then yung electric switch. Ayan. So unfortunately nga lang mga kamos, ito Yamaha PG1 wala siyang kickstart. So again, pag walang kickstart and electric start lang, monitor nyo na lang yung mga battery nyo para iwas aberya sa gitna ng daan kung sakaling malobat yung mga battery ng motor ninyo. So maiging i-monitor nyo yan mga kamos kahit paano, no? Pagdating dito sa panel gauge niya mga kamos, hindi siya naka-digital. Analog display po siya. Then saktong-sakto lang yung design niya pagdating sa motor na to mga kamos, no? Ayan. So nandito yung speedometer, odometer, gear indicator. So 1, 2, 3, 4 hanggang 4 po yan. Tapos fuel gauge. And then kung mapapansin nyo mga kamots, meron siyang check engine. So itong motor na to, titignan nyo siyang classic retro bikes, naka FI na po yan mga kamots. FI po yan, fuel injected. Ayan. Kaya meron siyang check engine indicator. Tapos nandito yung high beam, low beam indicator, turn signals indicator. Tapos nandito yung neutral. Ayan. Sa may bandang speedometer gauge. Ayan. So pagdating sa susian niya mga kamos, ito yung susian niya. Ayan. So hindi siya naka anti-theft or shutter key. Naka plain na susian lang siya. Pero meron naman siyang lock para sa manibela. Itong Yamaha PG1 mga kamos, expect nyo na wala talaga siyang compartment or under seat compartment. Ang kagandahan lang dito sa upuan niya, hiwalay yung upuan nung para sa pasahero at sa driver. Malapad pa sa driver actually, oh. Pwede pa nga dalawa dito tapos isa pa rito. Pwede tatlo. Ayan. So hiniwalay talaga siya. Meron tong kalin tulad ng motor dati mga kamots. Kumbaga ito yung pinaka modern design niya sa ngayon. Ayan. So nakaiwalay po yung upuan niya. Tapos pagdating sa grab bar niya, pagdating sa pasahero or sa passengers grab bar, ayan. Bilog po yung pinaka grab bar niya, tapos third rin mukhang matibay. Ayan. Ganda. So pwede nyo pa rin naman palagyan ng kanina mga kamos ng compartment or top box kung gusto nyo. Kasi nga wala talaga siyang compartment. Ayan. So mostly naman sa mga retro classic bikes or sa mga retro bikes is wala talaga siyang underseat compartment. So mostly naglalagay talaga ng top box. Ayan. Nasa sa inyo na lang yan mga kamos kung gusto nyo maglagay ng top box. Pwede naman kahit paano dito. Okay, sa engine specification nito mga kamos, ang displacement nitong motor na to is 113.7 cubic centimeter to be exact, pero 115cc siya sa category ni Yamaha. So kaya tulad na lang dito yung mga Yamaha Mio Sporty nila, 115cc din yun. So medyo may kaliitan yung displacement niya, pero hindi naman big deal yun again mga kamos, no? And then 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. So naka 2 valves po siya. And then compression ratio niya is 9.3:1. Then maximum horsepower niya mga kamos is 6.6 kilowatts at 7,000 RPM. And then ang max torque niya mga kamos is 9.5 Newton meter at 5,500 RPM. And then ang gear transmission niya mga kamos is 4-speed and automatic clutch po siya. So semi-automatic po yan mga kamos, hindi po yan naka-manual clutch. Kung mapapansin nyo, wala siyang brake lever dito. Ayan. So naka semi-automatic po yan. So para nagdadrive lang din kayo ng scooter, wala kang pipigain na clutch. Tuloy-tuloy lang yan mga kamos. Cooling system niya mga kamos is naka air-cooled po ito. So air-cooled lang po siya. Tapos fuel system niya mga kamos, again naka FI na po yan, fuel injected. So expect natin na matipid to itong motor na to pagdating sa fuel consumption. And then yung braking system niya mga kamos, naka disc brake sa unahan, tapos naka drum brake sa likod. So yan po yung braking system niya. Tapos yung driving system niya, gumagamit siya ng mechanical chain drive. So pinakita ko na sa inyo kanina. Suspension niya mga kamos, telescopic fork sa unahan, tapos naka twin shock absorber sa likod. Ayan. So naka double shock absorber po yan. So ang haba ng ano niya, ang haba ng shock absorber niya.
ilang millimeter kaya yan. So wala akong idea. Pero mahaba siya tignan mga kamos, no? Okay na okay yan para sa mga mabibigat na back ride natin if ever. Ayan. So pagdating naman sa fuel capacity nito mga kamos, ayon kay Yamaha, meron tong 5.1 liters. At magugulat kayo sa fuel consumption nito mga kamos, dahil based sa pag-aaral ni Yamaha sa Vietnam, umaabot to ng 147 kilometers per liters. What? So napakalayo nun mga kamos ng 147 kilometers per liters. Tapos 5.1 liters pa. So medyo malayo-layo talaga mababiyahe nitong motor na to from north to south. Pagdating naman sa dimension mga kamods, ang overall length nito is 1,980 mm, and then overall width is 805 mm, and then overall height is 1,050 mm. Then yung seat height niya mga kamods is 795 mm. So sasakyan ko tong motor na to, then papakita ko sa inyo kung tiptoe ba ako. So my height is 5'9". So naka-center stand siya, medyo tiptoe ako, no? Then baba natin sa center stand. Ingat lang tayo kasi nakatayo sila, baka makabasag tayo. Ayan, so luckily hindi naman tayo dito kahit paano makakamos kapag binaba natin sa center stand. Kung mapapansin nyo, naka-flat-footed pa rin tayo sa ground. Ayan, tapos ang ganda ng driving position mo dito kasi nga naka-naked handlebar siya, tapos medyo naka-angat pa. So hindi siya ganun ka-stress drive, relaxing pa rin kahit paano. Tapos yung upuan niya, ang lambot na upuan niya, oh. Tapos ang lambot din ng shock niya kasi nga mahaba yan, tapos heavy duty pa. Ayan, ganda. Kaya-kaya ka ng mga 5'5 hanggang 6 footer. 5'5 medyo tiptoe nga lang, no? Nasa inyo naman yung kung gusto nyo pababaan yung shock niya. Meron naman napapalitan na mga aftermarket na shock na pwede pababaan niya para maabot ng mga 5'5. Ayan. So ako 5'9 ako, abot ko itong Yamaha PG-1. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng riding position natin dito. Ang lakas maka-pogi. Lalo na pagka naka-retro classic helmet ka pa. Bagay na bagay yan. Ayan. Okay. Okay, pagdating naman sa ground clearance niya mga kamos, medyo may kataasan din yung ground clearance niya. 190 mm. So wala kang kapangamba na baka sumayad ka sa hubs kasi kung titignan nyo, from dito sa may tambucho niya, sa may elbow, mataas-taas kahit pa paano yung ground clearance niya. So hindi ka mangangamba na baka tumama ka sa hubs. Siguro wala namang gagawa ng hubs na ganyang kataas, no? Marereklamo na yun. Pero mataas talaga siya, 190 mm. Mataas talaga yung ground clearance. Ayan. So tapos na tayo sa engine specs nitong motor na to mga kamos. So lastly, sa last part ng video natin mga kamos, yung pricing. So magkano nga ba itong pinakabagong model ng motor ni Yamaha, which is the Yamaha PG1 dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman. Ang cash price po niya mga kamos dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman is 96,400 pesos. SRP na po yan mga kamos, and unit pa lang po yan, wala pa po din yung mga hidden charges like registration tsaka yung insurance. And then kung gusto mo naman na kunin to ng installment mga kamos, pwede rin naman, available naman din ito for installment dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman. So the down payment mo lang dito mga kamos is 14,000 pesos. For unit only pa lang yun mga kamos. Again, wala pa dun yung hidden charges like registration tsaka insurance. And then sa monthly amortization mo for 3 years mga kamos, kapag ginawa mo ito ng installment, ang monthly amortization mo is 4,406 for 3 years or 36 months. Kung gusto mo naman ng 2 years mga kamos, 5,629 po ang monthly amortization niya. And then kung gusto mo naman ng mabilisan or 1 year mga kamos, ang monthly amortization mo is 9,296 pesos. Again, may rebate pa po yan sa mga first time pa lang kukuha mga kamos is 200 pesos. And then sa mga second timer, 500 pesos. So nililinaw nila yung about sa 500 pesos na rebate mga kamos. Kapag ka second timer mo kumuha ng installment dito sa mga Motor Trade Tayuman, mayroon kang rebate na 500 pesos for the first 1 year. So pag natapos mo yung 1 year ng paghuhulog mo dito sa kung sa motor na kinuha mo, balik ka sa 200 pesos na rebate, no? Sa mga susunod na years, or pag 3 years mo to kinuha, so first year mo ang rebate mo is 500. So
So sa natitira ng 2 taon, balik ka sa 200 pesos. So malaking bagay na rin yung kahit paano yung mga rebate niyo mga kamos, no? Kasi dagdag ano na rin yung pampagasolina na rin yung sa mga motor niyo kahit paano. So yan po yung pinaka-updated price ng cash basis installment ng pinakabagong retro bike ni Yamaha, which is the Yamaha PG1 dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman. So sila pa lang daw ang kauna-una meron nito mga kamos as of April 9, 2024 dito sa lahat ng Yamaha branch nationwide dito sa Manila. So sila pa lang daw ang meron nito. At nag-iisang kulay pa lang daw meron sila nito mga kamos, is itong matte brown. Again, meron tong 4 na available na color, which is matte black, powder blue, and then itong matte brown, and then lastly yung glossy yellow. Yan. So yan po yung mga available na color ng Yamaha PG1 dito sa Pilipinas. So again, message na lang kayo dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman kung available pa ba tong unit na to in case na gusto niyo siyang kunin. And then kung may mga available pa bang kulay na stock sila rito bago kayo pumunta mga kamos. So sa mga mahilig dyan sa mga retro classic bikes, I think babagay sa inyo to mga kamos. Itong pinakabagong retro classic bike ni Yamaha, which is the Yamaha PG1. So message na lang kayo sa Facebook page nila mga kamos. Ayan, pa-flash ko na lang sa screen. Message na lang kayo dyan kung may available ba silang stock nito. At sa mga motor na gusto nyo pang kunin dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman, message na lang kayo dyan. Then yung address nila mga kamos, pa-flash ko na lang din sa screen. Yan, bisitahin nyo na lang kung sakali may time kayo para makapag-inquire na rin kayo mga kamots kung meron ba silang available na unit na gusto nyo rito. So again, maraming salamat sa inyo sa lahat ng staff ng Yamaha dito, and then maraming salamat din sa lahat ng subscribers natin mga kamos. Keep subscribing kasi umabot na tayo sa 3,005 subscribers sa ating YouTube channel mga kamos. So maraming salamat sa support at tiwala na binibigay nyo sa ating YouTube channel. So abangan nyo pa yung mga susunod natin mga motorcycle review sa iba't ibang brand ng motorcycle mga kamos, no? Na i-upload natin sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lang mga kamos. Stay safe, ride safe always. Peace out.